Salamat po, salamat po. Huling araw na ng UH Iritan 2013, apat na kandidato sa pagkasenador ang isasalang natin ngayong araw. Kaya kilalanin at kilatisin na natin sila. Pasok! Mula sa United Nationalist Alliance, so una, San Juan Representative Joseph Victor, J.B. Ejercito Estrada, anak ni dating Pangulong Joseph Estrada. Bago naging congressman, siya po ang mayor ng San Juan City mula 2001 hanggang 2010. Ilan sa mga isinusulong niyang panukala, ang Local Housing Boards Act at Domestic Workers Act. Susunod, miyembro naman ng PDP Laban, guest candidate ng Team Pinoy at Makabayan Coalition, Senador Aquilino Martin Coco Pimentel III. Anak naman po ni Senador Nene Pimentel, chairman siya ng ilang komite sa Senado kasama ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Isinulong niya ang Foster Care Act of 2010. At makakasama rin natin, independent candidate na guest candidate ng Team Pinoy, Una at Makabayan Coalition, Grace Po, anak ni Fernando Po Jr. Naging chairman po siya ng MTRCB sa ilalim ni Pangulong Noynoy Aquino at isinusulong niya ang pagkaroon po ng mga daycare center para sa kababaihan at ang pagsaayos ng sistema sa mga detention center para sa mga kabataan. At ang tanging kandidato ng Bangon Pilipinas, Eduardo Brother Eddie Villanueva. Tumakbo po siyang presidente noong 2010 kung saan nanalo si Pangulo Aquino. Isusulong niya ang mga panukalang may kaugnayan sa pagnenegosyo ng ating mga kababayan. Okay, kung handa na ating mga kandidato, siyempre handa na rin ating panel, kabilang sa kanilang ating UH resident analyst na si Maring Winnie Monsod. Good morning, Maring Winnie. At meron din tayo mga kasama ngayong election partner. Papakilala po ni Rhea Santos. Rhea. Yes, Igan. Handang-handa na ang ating mga election partners. Kasama natin ngayong umaga si former Ombudsman Simeon Marcelo, ang former president ng Philippine Bar Association. Welcome po. Kasama rin natin ang Vice President for Social Development ng Ateneo de Manila University, retired Associate Justice of the Court of Appeals, Attorney Jaime Hofilenya. At syempre ang ating live audience ngayong umaga, ang mga kapuso natin mula sa taga-barangay Calzada, Taguig City, at AMA University sa Project 8, Quezon City. Alright, simulan na natin ang UH Iritan 2013. Maraming salamat sa ating mga kairitan sa Twitter. Dahil sa inyo, top trending po tayo. Kaya para maging in sa diskusyon, mag-tweet lang at gamitin ang hashtag na Iritan 2013. Samantala, narito muna ang ating mga panuntunan. Panoorin po niyo. Kilalanin at kilatisin natin ang mga kandidato sa pagkasenador sa loob ng 3 round. Sa unang round, sasagutin ang question of the day, tanong tungkol sa mainit na issue ngayon. Ang magtatanong si Igan Arnold Clavio. Magbubunutan para malaman ang pagkakasunod-sunod ng pagsagot. Bawat kandidato bibigyan ng 1 minuto at kapag natapos na, papatayin ang mikropono. Sakaling may follow-up question, karagdagan 30 segundo para masagot ito. 2 tanong naman ang haharapin ng mga kandidato sa round 2. Ang una, manggagaling sa UH resident analyst na si Professor Winnie Monsod. Ang ikalawa naman, maaaring magmula sa live audience, GMA election partner o sa social media. Bunutan din ang sistema sa pagkakasunod-sunod ng pagsagot. At ang time limit, katulad din ng sa first round. One-on-one hirita naman ang masasaksihan sa round 3 dahil kapwa kandidato ang magtatanong. Bunutan din ang sistema. At tulad sa mga naunang round, kailangan nilang sagutin ito sa loob ng 1 minuto. Para patas, hindi papayagan magsalita ang isang kandidato habang sumasagot ang kapwa nila kandidato. Dapat hindi lumayo sa topic ang kandidato. Bawal din ang name calling at anumang pahayag na maaring pagbulan ng away o gulo. Di rin sila papayagang kumonsulta sa abogado, kaanak, kaibigan o staff nila sa gitna ng hiritan. Bawal din ang proxy.
Bawal din sila magbitbit ng campaign paraphernalia o magsuot ng campaign shirt. Pagbabawalan din silang mangampanya on air dahil hindi pa umpisa ng campaign period. Sino mang lalabag dito ay papatayan ng mikropono. Para naman sa audience, bawal pumalakpak, humiyaw o mag-boo habang nagsasalita ang kandidato hanggang matapos. Bawal din maging miyembro ng audience sa mga taga-suporta o staff ng mga kandidato. Bawal din magdala o magpakita ng campaign materials ng audience. Batid ng audience sa kailangan sundin ng mga panuntunang ito upang manatiling kasali sa hiritan. Okay, round 1 agad tayo at ang unang kandidato na isasalang natin, si Ma'am Grace po. Samantalang tanong kandidato, tinutulungan po ni Susie na lagyan po ng headphones para hindi marinig yung ating question of the day. Ma'am Grace, dito po tayo sa gitna po ng ating stage. Good morning po. Magandang umaga, Igan, at sa lahat po ng naririto at nanonood. Magandang umaga po. Kamusta na po? Ayan, okay. Ang ating question of the day, ayan. Alam nyo, kanina, binabalita namin, may 13-year-old, sinuntok sa likod yung 14-year-old patay. Bullying, no? Kahapon, may mga minor sangkot sa pagnanakaw. So, sa mga kaliwat ka na ngayong balita, kasangkot sa krimen ang mga minor de edad, panahon na bang ibaba pa ang edad para masampahan sila ng kaso? Ako kasi po, naniniwala ko na talagang hindi po sa pagbababa ng edad. Dahil po mga kawatan, kung alam nila mababang edad, mas kukuha lang sila ng mas bata. Nasa pundasyon po yan, nasa rehabilitasyon at nasa suporta sa mga bata para naman hindi maulit-ulit itong mga ganitong kasalanan. Para sa akin po, ang importante dito ay bigyan ng tamang proteksyon ng ating mga bata. At kung sakali man magkakamali, ang mga magulang ay dapat tawagin para bigyan ng tamang supervisyon kasama na rin po ng komunidad na pantay-pantay pong nagiging responsable para sa mga bata. Ayan. Sanay naman kayo dyan, patnubay ng magulang ay kailangan. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Grace. Susunod po, Senador Coco Pimentel. Yan, Senator. Ano ba yung napapakinggan nyo dyan? Maganda ba yung music? Okay. Good morning, Senator. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tinanong ko po si Ma'am Grace, question of the day natin, juvenile crimes, no? Kailan pa ba ibaba ang edad ng para makasuhan po ng krimen, ng kriminal, ika nga? Yan po ay issue ngayon sa Senado. Meron pong panukalang batas at mabigat po ang debate dyan. Ako personally, dapat iba talaga ang treatment sa juvenile offenders, yung mga kabataan na nasangkot po sa krimen o sa paglabag sa batas. Ang tanong na lang dito, ibang treatment sa kanila, no? Ang tanong na lang dito, sa anong edad natin ilalagay yung cut-off na sasabihin natin dumating na sila sa age of discernment. Yung edad na sa tingin ng batas, alam na nila yung tama at yung mali. That's why kung alam na nila yung tama sa mali, sa mata ng batas, dapat bigyan na sila ng kaukulang parusa. Pero dahil sa kabataan pa rin sila, whatever is the punishment, dapat iba kaysa dun sa adults. Okay, maraming salamat, Senator Coco Pimentel. Ngayon naman, tatawagin natin, Congressman J.V. Ejercito Estrada. Good morning po, Congressman. Morning. Ang question of the day po natin ngayon, yung juvenile crime, no? Dapat na bang ibabayan para masampa na sila ng kasong kriminal? Well, sa akin po experience, ako po ay naging punong lungsod, no? At ako po ay pabor sa anumang batas na mangangalaga, no, sa kapakanan ng ating kabataan. Ngunit ang problema ito ay inabuso, no, ng ilang criminal syndicates. At ang experience ko nga ay doon sa mga nahuhuli natin, mga 70% ng crime against property, karamihan sa kanila meron ng baong birth certificate. No? Kaya kumbaga ginagamit na talaga ng mga kriminal. Maganda yung batas, ang problema ito'y inabuso ng ilang kriminal. Para sa akin po, ako po'y pabor na ito'y babaan nang sa ganoon mabigyan ng pagkakataon mareforma ang kabataan. At ako po'y hindi naman pabor na sila'y masama kung sakasakaling makukulong sa mga tunay na kriminal. Dapat magkaroon ng isang juvenile reformation center para doon po sila mabigyan ng pagkakataon na ituwid ang kanila pong landas at maturuan bilang maging tunay na maayos na mamamayan. Okay, maraming salamat po, Congressman J.V. At ang last po, natatanungin natin si Brother Eddie Villanueva. Brother Eddie, good morning po. Ayan. Ang tanong po namin sa lahat, yung question of the day, yung juvenile
crimes, no, o offenders, panahon na bang ibaba pa yung edad para masampahan po ng kasong kriminal? Importante yung age of reason ay i-determine ng authorities sa ating bansa at matapos ma-determine yon saka ikatha o i-amend o improvein ang batas upang ito ay maging effective measure para mabawasan ang crime sa mga kabataan. At higit sa lahat, ang mga magulang dapat bigyan ng responsibility. Kasi may mga magulang, ginagamit ang kanilang mga anak sa crime dahil hindi pwedeng makulong ang bata. Dapat ang mga magulang ay included doon sa penalty upang sa ganoon ang buong lipunan ay magkaroon ng kapayapaan. At ang ating bansa naman ay makatikim ng kasaganaang tunay. Sapagkat pag walang kapayapaan, walang development. Pag walang development, walang kasaganaan. So, duktong-duktong yan. So, ang stand po ni Brother Eddie, simple lang, i-determine ang age of reason and accountability ng mga kabataan at doon ilagay yung ceiling para kung pwedeng maparusahan kung buwan ng crime. Amen. Maraming salamat po, Brother Eddie. Okay, ako, ito, round 1 pa lang. Patikim pa lang yan. Round 2, magtatanong po si Maring Winnie at ang bayan. Kaya, dyan na kayo. Magbabalik po ang ating pagkilala at pagkilati sa mga kandidato sa Senado sa UH Heritan 2013.